Hi Mates! This is me, Chami. And for today's vlog, kikwento ko lang yung mga karanasan ko sa pagpo-proctor as part-time. Kasi alam naman natin na pharmacist ang aking tinapos, tapos nakapag-proctor ako. Kasi kaya ako naggawa ng vlog din na to para malaman ng mga tao na kung paano ako nag-start sa pagpo-proctor nung taon na yun. Let's start. Sa TikTok kasi, nag-post ako ng edits na ngayon, nag-work na ako sa sarili kong pharmacy, tapos nasabi ko lahat ng mga naging work ko bago ako nagkaroon ng pharmacy, which is yung community pharmacy, hospital. Tapos nasama ko doon yung PRC Proctor kasi malaki rin naman talaga yung natulong niya sa akin. Kahit part-time lang siya, malaki natulong niya. Siyempre yung allowance, honorarium. Tapos, yun, yung huling-huli yung tindahan. So, ang topic ko ngayon is yung pag-proctor. Marami kasing nag-PM sa akin noon sa TikTok account ko. Hindi ko na maisa-isa, pero para malinawan na yung lahat or kung sipagin sila na panoorin to. Dito ko sasabihin lahat kung ano nga ba. So, yung taon na yon is year 2024, 2023. Yung panahon na yon, hospital pharmacist pa ako noon. Bali, yung friend ko, nagsabi sa akin na may friend siya na na nagwo-work sa nagpa-part-time din siya sa PRC. Tapos, tinatanong niya yun. Nireplyan naman siya, tapos sinabi naman yung mga requirements and papakita ko na lang yung mga requirement. Pero lahat ng mga tanong niya hindi sinasagot ng maayos. So, ang ginawa na lang namin, so may hawak naman na kami kung anong mga requirements na kailangan. Ginawa namin, pumunta kami sa PRC, yung branch nila mismo. Ngayon kasi sa Menjolas, nung time na kasi na yun, nung 2023, nasa Menjola pa yung branch nila. Ngayon kasi nasa QAV na sa Centris, doon na sila naka-base. So yun, 2023, November, pumunta kami doon ng friend ko para magtanong nga kung ano yung para malinawan din kami kasi syempre as hospital pharmacist tapos private pa ako noon, hindi naman din ganun kalaki yung sahod, tapos kailangan din ng part-time. Tapos doon naman sa work ko as hospital pharmacy staff pharmacist po ako doon. Sabi naman din ng head namin na allowed naman po magkaroon kami ng part-time kasi nga yung schedule namin is shifting. So balik tayo doon sa PRC. So pumunta kami doon sa main branch, tapos yun tinanong namin yung mga requirement kung ito ba talaga. Sabi oo. Ang mga requirements na yun, bali lalagay ko na lang dyan kung medyo madami siya. Parang mag-a-apply ka rin ng work kasi meron siyang mga medical, ganun, na kailangan mag-fit to work ka rin talaga. Kahit sabihin mo na part-time, yun yung mga kailangan nila. Tapos sabi ng coordinator doon na kailangan i-comply yung mga requirements na yun para makapag-start, ganun, na makasama, ganun. Tapos yun, syempre, kinumply namin. Mga ilang araw din kami kasi pabalik-balik din namin ginawa nun kasi gumawa pa kami ng ng account, gumawa pang request, pumunta sa account, yung medical, tapos yung mga ibang requirements, and then, ganon. Tapos yun, once na na-complete na namin yung mga requirements na yun, pinasa na rin naman agad namin sa PRC, dun din sa branch na yun. Tapos ayun, pagkapasa nga namin noon ng mga requirements and nakumpleto naman na namin, pinasa na namin mismo personal dun sa coordinator ng PRC. Bali, yun, sinali na kami sa page. Yung page na yun is, private page siya. Sila lang yung allowed na mag-add ng mga member, ganon. Tapos yun, after noon, November 2023 yun nakapasa nakumpleto namin, napasa na namin yung requirements, and then nasama na kami sa page. Tapos hindi din kami agad-agad na nakapagbantay noon. Bali ang instruction doon is kailangan pa muna namin mag-orientation bago kami ma-assign. Bali nakapag-orientation naman din kami nung year na yon, pero hindi pa kami talaga na-assign. Mga nilalabas sila na link, tapos yung link na yun magsa-sign doon, tapos mga ilang araw is magsisend na sila ng list kung sino yung mga kasali. By the way guys, doon po sa page na yun is marami kayo, parang mga 1,000 na kayo doon na mga proctor. Tapos pag naglalabas sila ng link, paunahan kasi nagko-close din agad, kaya ganun. Pag may link na lumabas, paunahan kami. Nung bago pa lang kami noon,
naglalabas na sila ng link, syempre sa mga, may mga ongoing na exam nun, nung time na yon, naglalabas sila ng link, tapos nag-sign kami nun, pero hindi pa kami nun na sasali sa list. So, kasi nga hindi pa kami nakapag-orientation. Wait lang. So, malinaw naman siguro yung boses ko kahit walang mic, no? Bali, onting maririnig nga lang yung nasa labas. So, para matapos na yung story time ko. So, ayun, yung year 2023, bali, na-assign na lang kami ng next year na. Mga year 2024 ng friend ko. Sign lang kami ng sign sa link. Tapos hinintay na lang namin. Tapos, next year nun, yun nga, yung year 2024 na-assign na kami pareho. Pero magkaiba kami ng exam na inassignan. Bali, ako medtech, tapos siya sa physician. Tapos ayun, yung time na yun is employed ako as staff pharmacist sa private hospital. Tapos, yun, napapagsabay ko. Hali may time na assign na, nagjo-duty ako sa hospital kasi pang night shift naman ako. So, ang naman kasi ng PRC is pang umaga. 8 to 4 yun, pero kailangan before 8 or before 7, nandun ka na sa venue kasi ikaw yung mag-ayos sa mga examinees. Basta ikaw talaga. Although by partner siya, pero kung ikaw yung nauna sa venue, ikaw talaga mag-aayos. Minsan din kasi wala kang partner, kaya ayun, kailangan mo rin talaga masanay ng mga work as room watcher kasi malalaman mo rin naman yun sa orientation, lalo na once na na-assign ka na sa first assign mo. At saka yung kung magtuturo sa iyo is mabait, matuturo niya lahat, matututo ka, ganun. Tapos yun, ganun lang naman yung mga gawain is magbabantay ka, tapos wala kang phone, surrender yun. Pagkakit mo pa lang sa venue, nakasurrender na yung cellphone mo, pati yung mga examinees, wala nang phone. Nung time na yun, sinusurrender lang din ng examinee, pero ngayon kasi nag-update na kailangan wala na talagang dalang gadgets or mga review materials. May mga nag-message din na nagtatanong kung magkano nga ba yung honorarium or yung sahod as part-time ng PRC Proctor. Ewan ko kung pwede to pero ayun, sabihin ko na lang 1,260. Pero depende pa siya sa exam na ikakanda. Kasi minsan umaabot ng alas 6, alas 7. Pag ganun, may OT na additional. Tapos yun, medyo carry naman kasi biruin mo, magbabantay ka na naman, instruct, konting tingnan ng mga makakapasahod ka ng 1,260 a day. Kung 3 days yung exam mo, 1,260 times 3, ganun. Kaya malaking bagay din siya. Part-time ako year 2024 to 2026. Ngayong taon nakapagbantay rin naman ako nung May, yung last na bantay ko kasi nga yun, nag-opening na rin ako ng June. Tapos ayun, sa mga nagtatanong, ganun po yung naging proseso. Ngayon medyo kasi nag-update na sila, hindi ko lang alam. Pero sa mga willing po na mag-apply as PRC Proctor, pwede naman po kasi marami yung nagiging kailangan nila. Tapos lahat naman na-assign sa dami na yun. Hindi naman, syempre, give chance to other. Kung na-assign ka na ngayon, posibleng hindi ka ma-assign sa next exam. Parang alternate lang yan. Tapos sa mga nagtatanong din na ano bang mga requirements. Ang requirements lang naman niya is kailangan lang na 4 years course. Any 4-year course na natapos, pwede ka mag-apply doon. Basta nakatapos ka ng 4 years course. Kaya rin ako kasi 'di ba BS Pharmacy 4 years naman tayo. Tapos ang mga part-time talaga doon noon pa is yung mga teacher talaga kasi ayun nga, sanay sila humarap sa mga examinee or syempre mga estudyante. Parang ganun din naman doon. Tapos may mga paperworks, na onting paperworks, bantay, ganun. Ganun, masaya din naman. Kaya sa mga gustong mag-try, pwede naman kayo mag-try kung gusto nyong malinawan sa mga bago nilang requirements na ipapasa ngayon. Punta na lang kayo sa nila. New branch kasi nila ngayon is doon na sa Quezon Ave Centris. Pwede nyong i-search kung paano puntahan siya. Tapos yun, magandang part-time siya sa mga kulang yung alam naman natin na hindi ganun sapat yung natin, sahod natin pag employed tayo. Kaya malaking tulong din siya sa akin. So guys, isa rin pala sa nagustuhan ko sa pagpo-proctor sa PRC or pag-room watcher is yung makaka-earn ng CPD units ng free.
So, alam naman natin na ang PRC ang may hawak ng licensure exam, kaya nga sila nag-conduct ng pa-exam dahil dun sa license na kailangan kunin ng isang individual. So, once na volunteer ka na mag-room watcher, katulad ng ginawa ko as part-time, ay makaka-earn ka ng units. So, yung CPD units, di ba, ginagamit yun pag nagre-renew ng license every 3 years sa mga merong lisensya na galing sa PRC. Kaya, isa rin siya sa naging ox ako kasi naka 2 years akong nag-renew na gamit yung gamit yung pagpo-proctor na wala akong kailangan intindihin na seminar, 'di ba, may mga ganun na kailangan mong umattend ng mga seminar para maka-earn ka ng units. So, kunwari 3 days yung exam na babantayan mo. Sa isang araw, makaka-earn ka ng 2 units. 2 CPD units, 'di ba? Malaking bagay na siya kasi ayun nga, hindi ko na iniisip yung mga pa-seminar. Nakapag-renew na rin ako twice, nagamit yung CPD units na na-earn ko sa pag-proctor. So, ayun. Bali, itong CPD units na to, hindi ko pa talaga alam. Hindi ako aware na meron siyang ma-earn na CPD units once na nag-volunteer ka as room watcher sa PRC. Bali, ang ano ko lang talaga is yung honorarium or yung allowance na natatanggap pag nagbabantay ka. So, nito ko lang nalaman nung nandun ako, may mga nakausap ako, mga teachers or mga ibang profession, nakaka-earn ng CPD, i-request mo lang, ganun. So, yun, kaya para sa akin, okay na okay talaga yun. Kaya maganda rin talaga yun, naging part-time ko siya kasi, syempre, ano naman ako sa pera, hindi naman nakakaipon ng mga seminars. Kasi alam naman natin na mahal yung mga sasalihan na seminar para makapag-earn ka ng units. So, yun, dahil sa PRC Kaya, if ever na magtutuloy-tuloy pa rin ako sa pag-room watcher kasi kailangan ko pa rin talaga yung CPD units. Kung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-hire, baka bantay pa rin ako sa PRC. So, ayun guys, dito lang din magtatapos ang aking story time. Sa mga may tanong pa, pwede po kayong mag-comment dito or sa TikTok account ko. Bali, dito ko na lang din sasagutin kasi parang hindi ako sanay magsalita sa TikTok. So, talaga mga long form para mas na-explain ko sa inyo kung paano ba, ganun. Sa mga gustong magtanong-tanong kahit ano dito, pwede po kayong mag-comment dyan, dito sa video na to, and sasagutin po natin next video. Yun lang po, pa-like, and subscribe lang po muna para magtuloy-tuloy yung channel ko na to, and please support sa mga kapwa ko pharmacist na mga nagtatanong, sasagutin ko. Yun lang po, bye-bye.